Kaya mo ba yan, Gon? Oo! Tingnan niyo yung itsura niya! Para lang siyang ordinaryong tao! Hindi naman siya mukhang nakakatakot! Sigurado yun. Pakiramdam ko sa kanya, hindi rin siya malakas. Oo nga, pero para naman bali yung itsura ng isang yan. Sinira ng lalaking yun ang maganda kong plano. Ang bala ko sana'y pulbusin siya at tubusin ang kanilang oras. Pero mas luwag pa siya sa iniisip ko at hindi naman ako pwede humingi ng oras. Hindi problema yon. Dahil doon ay 2 panalo na lamang ang kailangan natin. At mababawasan ang 72 taon ng ating sentensya. Hindi ka pa ba natutuwa? Kapatawaran para sa ating lahat. Hindi ko ikinagagalak na matanggap ito. Madali na yan. Puro bata kanyang makakalaban. Ano? Matagal ang bilanggo ang mga taong yan? Oo, sila na yata ang pinakamapanganib na kriminal dahil ang sentensya sa kanila ay higit pa sa 100 taon. Kung mapapanatili nila tayo na matagal dito sa loob ng toring ito, palagay ko'y mababawasan ang sentensya at ibinigay sa kanila ng 1 taon kada oras. Leorio, makipaglaban lang talaga ang gusto nilang gawin. Ibang klase rin naman ang mga yan. Pinipilit nila magtagal tayo dito sa loob ng toring ito para lamang mabawasan pananatili nila sa kulungan. Kaya pala masyadong mahigpit yung matandang namamahala dito eh. Sigurado yung kalbong nakalaban ni Tabacho ay dating miyembro ng militar. Kung natuloy yung laban nila, malamang gutay-gutay na katawan ni Tabacho eh. Buti na lamang duwag siya. Siguradong pahirapan muna siya niyan bago siya tapusin. Dahil masasayang lang ang kanilang oras. Sigurado yun. Alam ko yun. Kaya nga sumuko na ako kagad sa laban eh. Anong problema? Bakit parang namumutla ka? Kakaiba ito. Sigurado akong malupit din na kriminal ang taong yan. Pero wala akong naamoy na dugo sa kanya. Wala kang karahasan pero may kakaiba sa simoy ng hangin. Kahit gaano kalapit ang mga kriminal na ito, ay madali pa rin silang kausapin. Teka, paanong laban pang gagawin natin? Hindi ba't ang sabi nila sa atin pwede kahit anong uri ng laban? Oo. Kung gusto mo, ako na lang mag-iisip kung anong klaseng laban. Sige! Nakikita mo naman siguro, wala akong may pagmamalaki pagdating sa physical na lakas. Hindi rin ako mahilig sa simpleng labanan. Sayang, gusto ko pa naman yun. Mahina kasi ako kapag isip ang gagamitin eh. Tsaka gusto ko rin yung simple lang. Meron ka ba alam? Kung ganun, palagay kayo magugustuhan mo ang larong iaalok ko. Ha? Ha? Hindi to dinamita, bata. Kandila lang ang hawak ko. Walang pinag-ibang 2 kandilang to. Ang sinumang maunang mamatayan ng apoy, siya'y talo. Sige, hindi mahirap. Pahig ako sa larong yan. Ayos! Paano, bata? Ha? Pumili ka kung alin sa 2 kandila ang gusto mo. Kung gusto mo itong mahaba, pindutin mo yung bilog. Kung ito naman maiksi, pindutin mo ang X. Kailangan yung magbotohan. Ha? Kalokohan yan! Kung hindi mo gagamitin ang isip mo, ang pipiliin mo yung mahabang kandila. Hindi ako maaaring magkamali. Sigurado may patibong yung mahabang kandila. Normal lang na mag-isip ka ng ganyan, Leorio. Kapag isipin mong mabuti, maaring dun sa maiksing kandila nakalagay ang patibong. Pero kung iisipin na lang natin yan. Tama, maubos ang oras. Isang magulong pagpili sa 2 kandila. Magulong pagpili sa dalawa? Kapag pinrasa mong pumili ang isang tao sa 2 bagay na alam niyang may pagkakaiba, malilito ang taong yun, kaya may hirapan siyang gumawa ng desisyon. Sakaling magkamali siya sa pagpili, magiging malaking problema yun sa kanyang isipan. Kaya mas maganda kung pareho ang kondisyon ng 2 kandilang pagpipilian. Hawak mo ang oras para magdesisyon. Huwag ka mag-alala, bata, dahil marami tayong reserva nun. O, boto na! Kung gusto nyo, dito pa kayo mag-usap sa tabi ko. Ano bang pipiliin natin? Grabe ka! Pumili ka! Alis sa tingin mo! Gon, kailangan mo magdesisyon. Ha? Kung ano man ang desisyon mo, yun ang susundin namin lahat. Bahala ka na dyan, Gon. Gamitin mo ang pakiramdam mo. Malaking tiwala namin sa'yo. Paboro ka dyan. Ako na lang magdidesisyon? Oo. Sige! Ang pipiliin ko yung mas mahaba. Bakit yun? Itong mahaba ang pinili mo. Kitang-kita mo naman na mas mahaba yung isa. Kaya sigurado siya ang huli mauubos. Ika, napakadali mo naman kasi magtiwala eh. Nandyan na yan. Kahit anong isip talagang gawin ko, hindi ko malaman kung alis sa 2 may patibong. Ayos na. Sa iyo ang mas mahaba. Sa akin ang maiksi.
O paano? Sindihan na natin ng kandila. Nagsimula ng ating laro. Oh! Teka muna, huwag ka mamamatay. Masyadong malakas ang hangin na nanggagaling sa baba. Hindi sila pwedeng gumalaw ng basta-basta kung hindi mamamatay ang hawak nilang kandila. Ilang oras ba ang tinatagal ng isang ordinaryong kandila kapag sinindihan? Tumatagal ito ng 5 hanggang 6 na oras. Masyadong matagal ang laro na to. Ano nangyari sa kandila? Nilagyan niya ata niya ng pulburan ng baril yun, kaya nagkaganon yun. Mandaraya! Tingnan niyo nangyari doon sa kandilang hawak ni Gon. Mas mahaba nga, meron naman pulbura. Bakit ganito? Pasensya na. Dahil 4 ang hinanda akong kandila. Ang panglilito sa pagpipilian ay isa lamang balat kayo sa tunay ng patibong na inhanda ko para sa larong ito. Akala nyo lang na isa sa 2 kandila ay may patibong. Kapag kinailangan mo nang gumawa ng desisyon sa hindi napatas na kondisyon, hindi mo maiisip na pareho silang may patibong. Ang totoo, kahit alin pa ang piliin mo, ang ibibigay ko sa'yo ay yung may patibong. Kaya siguradong hindi ka mananalo sa laro ito. Aray! Aray! Madaling matuloy yung kandilang hawak niya. Tingnan mo kung paano matuloy yung kandila ni Gon. Masyado mabilis. Ang init! Ang patibong na yon ay parang gawa ng isang profesional na terorista. Aray! Ang init! Bakit ganun? Mas may sinatong sa akin! Delikado, malaking problema to. Wala na ba talaga tayong magagawa kundi maghintay na matalo siya? Sigurado na hindi abot ang 1 minuto. Ang init! Aray! Ang init mo! Ubus ang kandila ko! Huwag sana kayo mag-isip ng masama sa akin. Kung sa bagay, mga ututo naman kayo at nagpaloko kayo. Masyado namang malakas ang apoy ng aking kandila! May ibang akin! Di ba walang bawal sa larong to? Sorry! Oh, medyo mautak ang batang to. Ayos! Sa wakas ay meron na rin tayong panalo. Ang galing mo talaga, Gon! Sa susunod na 2 laban, eh sigurado mananalo na kami ni Kurapika. Tama ba ako? Nakalimutan mo yata nandito ako, Leorio eh. Walang kwenta. Tama ka. Napakarami para manalo. Yun pa ang naisip mong gamitin. Bueno, ako naman yun. Sige, ipaubayan niyo sa akin ito. Naku! Ang laki na katawan! Labing siyam ang bilang ng mga taong tinapos ko. Kaya lang ay nakikita mo naman siguro kulang ng isa, kaya nainis ako. Pero ngayon hindi na. Dahil nakita ko na rin sa wakas ang pang-20. Ginawa na yata niyang libangan ng pagpatay. Alam mo ba, bata, na hindi ako nag-aksi ng para sa walang kwentang pakikipaglaban? Para masaya, ang gusto ko ay nakataya ang buhay. Ang gusto ko ay madugo. Seryoso at hanggang sa katapusan. Walang problema, sabihin mo na ngayon ang gusto mo. At yun ang masusunod. Ibang klase ka rin naman, bata. Kung ganun, maglalaban tayo hanggang katapusan. Hanggat hindi sumusuko na mamatay isa sa atin. Makinig ka. Hindi ako mabait, lalong-lalo na sa mga batang katulad mo. Kaya kahit sumuko ka pa sa kalagitnaan ng ating laban ay hindi pa rin kita titigilan. Ayos lang yan, ikaw ang bahala. Nasisira na ba siya? Baka naman malabo lang kanyang mata at hindi niya ako nakikita. Kaya hindi siya natatakot. Ano, simulan na natin? Sige, kung yan ang gusto mo.
Para sa mga taong mayabang na katulad niya ay mayroon akong espesyal na sikreto. Sa aking kanang kamay at likod. Naku, hindi kaya delikado lagyan ni Kurapika. Nakakatakot naman ang taong yan. Ano sa palagay mo kinuha? Ewan, di ako mapalagay. Mayabang, kunwari, kaya-kaya niya. Pero kapag sinumpong ng kabaliwan niyang isang yan, nasisiguro kong magiging malagim ang araw na to para sa iyo, bata. At yun ang pinakahihintay ko. Makinig ka, Kurapika! Huwag ka na magpatayo-tayo dyan! Mas maganda kung unahan mo na siya sa pag-atake! Handa ka! Papakita ko sa'yo kung gano'ng kalumay! Napakatigas ang kamay niya! Malakas siya, Kurapika! Matras ka na! Alis dyan! Teka ba, may 12 paa? Yun ay... Ha? Ano ba yun, Yorio? Yan ay katibayan na siya yung miyembro ng Giniriodan. Ha? Hindi ba't yun ang grupong umupo sa tribong pinagmula ni Kurapika? Tama ka. Ang kilabot ng grupo matagal nang hinahanap ni Kurapika para mapaghigantihan ang Giniriodan. Hindi ko akalain may makakaharap tayo rito. Iba talaga kapag gawa sa baka ng kamay mo. Kahit ka makatigas ng patay, kaya mong durugin. At ang tatak ng Giniriodan, kapag nakita nitong kalaban ay siguradong pinanghihinaan na siya ng loob. Ano ang iyong problema? Bakit hindi ka na makagalaw? Isa ako sa 4 na pinakamalakas sa grupo namin. Ang tawag ng mga tao sa akin ay Majitani, taga-durog. Ang unang atake ipinakita ko sa'yo ay pampainit lamang para hindi ka naman mainip. Pero ang susunod doon ay sinisigurado ko sa'yo na pagsisisihan mo na bata. Pwera na lang kung susuko ka. Baka pag-isipan ko pa. Ha? 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 Nanigas na yata siya sa sobrang takot. Nagagalit na si Kurapika. Huh? Sandali! Sandali! Tumigil ka! Huwag ka lalapit sa akin! Sino ka ba talaga, bata ka? Tumigil ka! Sumuko ka lang! Hindi na natin itutuloy! Aray! Ang sakit! 1 pesos ko pa lang naman magagamit ito sa isang araw! Tama na! Tupo na ako! May 3 bagay akong sasabihin sa'yo. Una sa lahat, ang katunayan kung ikaw nga ay miyembro ng Giniriodan, mayroon dapat nakaukit na numero sa likod ng gagamba. Pangalawa, wala silang pakialam kung ilan na ang bilang ng mga kawawang taong tinapos nila. 3, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Giniriodan. Baka yan pa ang maging dahilan ng iyong katapusan. Bakit namumula ka yung mga mata? Ang 2 pulang mata. Nakita ko nang nangyari to. Ayos lang ba? Oo, hindi naman ako nasaktan. Hindi yun. Kung ayos lang na lumapit pa ako sa'yo. Sa unang tingin pa lang, ay alam ko na. Siguradong hindi ako mahihirapan sa pakikipaglaban sa kanya. Tama ba naman yun? Kapag tinignan ko pa lang yung mukha niya, natatakot na ako. Hindi ba, Gon? Hindi naman. Hindi nga ako nanginig nung nakita ko ang mukha niya eh. Pagtanggal pala ng baluti, halatang halata na eh. Nadadaragin lang niya yung kanyang kalaban. Di na talaga kaya kumitil ng buhay. Ha? Alam ko rin na peke ang kanyang tato. Pero sa tuwing makakita ako ng gagabay, hindi ko maiwasang magdilim ang paningin ko. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Kahit ordinaryong gagamba pa ang makita ko, hindi ko maintindihan, biglang nagbabago ang ugali ko. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi pa rin nawawala ang aking galit sa mga taong tumapos sa aking mga kasamahan. Kaya nagpapasalamat pa rin ako. Dapat hindi tayo magpakita ng gagamba kay Kurapika. Talaga? Walang silbi. Dapat hindi na natin siya sinama. Wala talaga akong inaasahan sa kanya kahit konti. Dahil ang alam lamang niyang gawin ay manakot gamit ang mukha niyang pumapalpak sa pagpapaayos. Hindi ko alam na uso na pala ngayon ng gulatan.
Kawawa naman siya dahil hindi nagpagulat yung batang nakalaban niya. Ayos! Ako na tatapos sa laro. Kayo, alisin nyo na yung walang kwentang yan at magpuntahin nyo na yung kasunod. Hindi maaari. Ha? Dahil hindi pa natatapos ang laban nila. Ano ibig mo sabihin? Dahil ang kasama namin ay nawalan ng malay. Ang laban nila ay hanggang katapusan. Ang kasunduan nila ay kailangan sumuko ang isa o hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Alam niyong buhay pa siya at hindi pa rin sumusuko. Mga mandurugas talaga. Paano kurapi ka? Puntahan mo na yung walang kwentang yun at tapusin mo ng laban mo. Tama na yun. Ha? Dahil tapos na ang aming laban. Pero kurapi ka. Sa oras na makita kong sira ng loob ng aking kalaban, para sa akin ay tapos na ang aming laban. Dahil ayoko namang abusuin ng kaina ng isang talunan. Eh ano nang gagawin mo ngayon? Bahala na siya. Kapag bumalik na ang kanyang lakas, malalaman natin ang kasagutan. Sa ngayon ay ayaw ko munang gumawa ng aksyon. Ha? Kung gusto mo, ako na ang gagawa para sa'yo. Alam kong hindi ka pa nakakitil ng buhay. Natatakot ka ba? Hindi ko inisip na karawagan o katapangan ang pagkitil ng buhay. Ang larong ito ay sa pagitan naming dalawa. Kaya huwag mo akong pakialaman. Naintindihan ko. Hindi ko akalaing makasarili ka pala. Tama si Kilua. Alam mo naman yun, hindi ba? Na meron kang kagrupo at kailangan mo maintindihan yun. Pasensya na, hindi mo mababago ang aking desisyon. Sige! Pagbubutuhan na lang natin ito. Pindutin niyo ang bilog kung gusto niyo matapos sa laro at X kung hindi. Ngayon na! Nako? Bakit wala lumalabas sa monitor? Siguro ay dahil tayo lang ang may gusto nito. Kung gano'n, pagbutuhan na lang natin ito sa pagtaas ng kamay. Kung gusto niyo patapusin ni Kurapik ang larong ito. Hay! Pati kayo? Anong ibig sabihin nito? Wala talaga mangyayari. Sabi niya, hindi niya mababago ang kanyang desisyon. Makinig ka nga sa akin. Gusto niya maging hunter dahil gusto niya makipagaganti. Pagkatapos ay sasayangin niya isang magandang pagkakataon para makapasa sa exam na ito. Kaya kong gumawa ng paraan, pero hindi ko kayang dibdibin ang gusto mo. Napakasimple ang gagawin mo. Uulitin mo na yung ginawa mo kanina. Imposible yun, Yoryo. Ano? Dahil ang galit na nararamdaman ni Kurapika ay hindi para sa tao yun, kundi para sa Ginei Ryodan. At hindi siya talaga miyembro ng grupong yun. Alam ko naman yun eh. Hindi ko rin gagawin ang ayaw ko kahit na mag-away pa tayo. Teka, para nakuha mo sa akin yan ah. Hehe, galit na galit ka pa dyan. Pareho lang pala kayong dalawa. Hindi tama mamili ka ng tao. Ha? Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala at layunin sa buhay. Tumigil ka! Huwag ka sasabat sa usapan namin! Nakakasalan talaga ako! Hindi na ako magsasalita. Bahala na kayo sa buhay niyo! Natampo yata. Ganyan talaga pag matanda. Mga hangal, hindi nyo alam na utakan na nila kayo. Dalhin lang kayo gamit ang butuhan. Ang pagbobotohan para makagawa ng isang desisyon ay maayos at maganda. Kaya lang, ito ang kalimitang ginagamit para makapanlinlang. Hoy, Huwag mo kawakan. Dalawang bagay ang hindi mo dapat gawin sakaling kayo magsasagawa ng butuhan. Yun ay konsultahin sila. At ang isa ay magtaas ng kamay dahil sigurado mabubulgar ang lahat ng iyong gagawin. At ang mararamdaman ng taong matatalo sa butuhan ay walang kakampi, puro reklamo at galit. Maaring umabot sa pagtatalo at kawalan ng tiwala sa mga kasamahan at guguho ang pundasyon ng pagkakaibigan. Ang pagguho sa baitang na ito ay siguradong malupit na kabiguan para sa inyong apat. At masasabi kong nangyayari lamang ito sa ganitong pagkakataon.